Isang magandang hapon po or magagabi na rin sa atin mga kaibigan. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin yan ipagpatuloy, please pakiusap po, huwag kalimutan muna mag-like and subscribe. At pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Meron na po tayong binabantayan ngayon na mahinang bagyo, no? Na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression, no? Ito po yung lokasyon niya mga kaibigan. 2,105 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon na may lakas po ng hangin ngayon mga kaibigan na pumapalo po sa 55 kilometers per hour at yung bugso po niya ay nasa 70 kilometers per hour pa northwestward po ang kilos sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. Kasama pa niya mga kaibigan eto nga pong active low pressure area na nasa loob naman ng Philippine Area of Responsibility na may lakas na 35 kilometers per hour. Yung forecast weather condition natin mga kaibigan bago natin patuloy yung sa may bagyo, alamin yung lagay nito, no? Narito po, sa area ng Zambales at ng Bataan mga kaibigan, maulap pa rin ang panahon ng mararanasan dyan ngayong hapon hanggang bukas po yan, no? At pagdating naman po sa hapon, mga isolated light rains and heavy rainfalls ang ating posibleng asahan dahil pa rin po yan sa hanging habagat or southwest monsoon. So yung impact nito, pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po doon po sa mga mountainous area at sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at the rest po ng Central Luzon mga kaibigan, maulap din po na kalangitan ng mararanasan dyan. Mga isolated light rains, mahina hanggang sa malakas na pag-ulan naman ang aasahan pagdating sa gabi. Dahil pa rin po yan dito sa southwest monsoon, no? So inaasahan, pinag-iingat tayo sa banta po ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide din po, no, sa mga landslide prone area. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa, apektado po, no, ng localized thunderstorm. So yung banta ng pagbabaha sa mababang lugar, no, dyan sa Metro Manila, mag-ingat. Ngayon pa lamang kaibigan ko, sinasabihan na kita, pinapaalalahanan na kita, linisin ang mga kanal, mga estero para yung mga tubig, no, or yung tubig in case magkaroon ng biglaang malawak at malakas sa pag-ulan ay makakadaloy sa kanal, no? Hindi po mai-stack mga kaibigan para hindi ito maging sanhi ng pagbabaha. Umiimas din po tayo doon sa matataas na lugar, no? Huwag na po magputol-putol ng mga puno, no? Dahil yan po yung hihigop sa tubig, no? At isang way din yan para hindi magkaroon ng landslide mga kaibigan. So balikan natin eto nga pong tropical storm, no? Depression o mahinang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung sinasabi natin na si Bagyong Dindo mga kaibigan. But as of now, ituturing pa lang natin ito na mahinang bagyo, tropical depression mga kaibigan dahil nasa 45 kilometers per hour pa lamang ang kanyang lakas. So yung direksyon po niya, kung makikita nyo po mga kaibigan sa ating pinaka live radar, no, pa northwestward po, no, papunta dito sa extreme northern Luzon. So nakakabahala pa rin ito mga kaibigan kahit po mabagal yung kanyang pagkilos, yung direksyon naman niya ay papunta dito sa ating bansa. Kung titignan nyo sa ating pinaka live radar, no, within 24 to 48 hours ay malaki po ang tsansa na ito'y pumasok sa ating bansa. So ngayon pa lamang, hindi ko kayo tinatakot mga kaibigan ko, pinapaalala ko lamang to, maging handa po tayo sa posibleng banta po ni Bagyong Dindo. So naranasan naman natin yung hagupit ni Super Typhoon Karina. Ganyan na ganyan din po ang nangyari mga kaibigan. Kalmado lang ang ating panahon, pero yung direksyon niya pumasok sa ating bansa mga kaibigan. So sinasabi ko mga kaibigan dito, maging handa and be ready always mga kaibigan sa banta ng panahon dahil nga, no, napakahirap i-predict ng galaw ng bagyo mga kaibigan, pabago-bago po yan, no. Kung kayo lalabas sa hapon at sa gabi, pinapaalala ko laging magdala ng payong jacket kapote
panlaban po yan sa mga biglaang pag-uulan. At kung wala naman kayong importanteng lakad, manatili lamang sa ating mga kabahayan, iwas pa tayo at hindi pa tayo makakasalubong sakaling magkaroon ng biglaang pag-uulan. So patuloy ko kayong i-update mga kaibigan. Paalala ulit, huwag kalimutan mag-like and subscribe and pa-hit ng notification bell para notify kayo sa lagay ng ating panahon. Marami